Nang sumagot ang kadiliman. Ang baryo ng San Isidro ay isang tahimik na sulok sa kagubatan ng Pilipinas. Matagal nang nababalot ng mga kwento ng matatanda, mga espiritong nagmamasid, nag-aabang. Pero walang nag-akala na balang araw, ang mga kwentong iyon ang magiging tanging kaligtasan nila. Nagsimula ito sa putok ng baril. Pagsapit ng dapit hapon, dumating ang isang grupo ng armadong terorista sa baryo. Wala silang awa, pinagbabagsak ang mga pinto, kinaladkad ang mga tao sa plaza. Ang kanilang pinuno, isang matangkad na lalaking may malalim na peklat sa leeg, nagsalita ng malamig at walang emosyon. Lahat ng meron kayo ngayon na. O susunugin namin ang lugar na to. Alam ng mga taga-baryo na walang saysay ang paglaban. Inabot nila ang pagkain, alahas, at kahit ang kanilang mga alagang hayop. Pero hindi iyon sapat. Bukas, mas marami, bulong ng lalaking may peklat. Kung may itinatago kayo, mamamatay kayo. Nang bumagsak ang gabi, parang mas madilim kaysa dati. Tahimik ang mga kuliglig. Ni hangin, walang gumagalaw. Si Lolo Berto, ang matandang pinuno ng baryo, nakaupo mag-isa sa harap ng nag-agaw buhay na apoy. Nakatanaw siya sa kagubatang nasa likod ng dilim. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola, tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa loob ng kagubatan, matanda, mapaghiganti. Alam niya ang kapalit ng pagtawag sa kanila. Pero alam din niyang ang kapalit ng hindi paghingi ng tulong ay mas malala. Sa tinig na nanginginig, bumulong siya ng panalangin. Hindi sa Diyos, kundi sa kadiliman. Bantay ng kadiliman, tulungan niyo po kami. Lumamig ang hangin. May nakarinig sa kanya. Hating gabi. Ang unang sundalong gwardiya sa simbahan ay nawala. Isang segundo na roon siya, naninigarilyo. Paglingon nila, sigarilyo na lang ang naiwan, tupa sa lupa, umiinit pa. Nasaan si Miguel? Tanong ng isa, kinakabahang sinuyod ang kadiliman ng kagubatan. Doon nila narinig ang pagkamot. Mahina noong una. Pero palakas ng palakas. May umiikot sa kanila. Mabilis. Narinig nila ang tawa, isang babaeng tumatawa, pero mababa, basag, at mali. Sinong nariyan? Sigaw ng isang sundalo, naglakad papunta sa tunog, may hawak na baril. Hindi na siya bumalik. Pero narinig nila siya. Isang sigaw, malamig, puno ng takot at paghihirap. Nang matagpuan nila siya, nakasabit na ang kanyang katawan sa sanga ng balete tree. Wala nang mga mata, ang lalamunan niya, punit na parang kinagat ng mabangis na hayop. Ang dugo niya, bumalot sa puno, gumuhit ng mga simbolong hindi nila naintindihan. Dahan-dahang pinalibutan sila ng kagubatan. Una nilang naamoy ang nabubulok na laman. Ang mga aswang ang unang lumitaw, manipis ang balat, mahahabang kuko, at mga matang butas, walang buhay. Hindi agad umatake. Nagmasid lang sa gilid ng apoy, parang mga buitreng nag-aabang. Isang sundalo ang nagpaputok sa dilim. Tumama ang bala. Pero walang bumagsak. Tumawa lang ang kagubatan. Doon lumabas ang sigbin, isang nilalang na gumagapang pabalik, may mahabang dila na tumutulo ang laway, ang paghinga nito, parang baboy ramo. Putangina, sigaw ng isa, itinutok ang baril, pero bago siya makabaril, nasa likod na niya ang sigbin. Isang iglap, punit ang kanyang likod, natumba siyang duguan, hindi man lang nakasigaw. Nagkagulo sila. Nagtakbuhan. Pero mula sa ilog, sumulpot ang berbalang, kalahating bangkay, kalahating vampira, may pakpak na kumikislap sa hamog, ang mga mata nitong pula, nag-aalab sa gutom. Isa-isa, dinukot ang mga sundalo, hinihila sa kagubatan. Ang sigaw nila'y biglang napuputol. Ang pinuno nilang may peklat, natakbo sa simbahan. Sinara niya ang pinto, hawak ang baril, puso niyang bumabayo sa kaba. Akala niya, ligtas na siya. Pero may narinig siya. Isang bulong. Salamat sa pagdating mo. Paglingon niya, nakita niya si Lolo Berto. Pero mali ang mga mata ng matanda, mapuputi, walang itim, at ang mukha nito, parang patay. Sa likod ni Lolo Berto, may nakatayo, isang taong lipod, isang espiritu ng kadiliman, ang mukha nito baluktot sa walang hanggang pagdurusa,
at ang ngiti nito malupit at gutom. Ang huling bagay na nakita ng pinuno ng mga sundalo ay ang madilim na ngiting iyon. Pagsapit ng umaga, tahimik ang buong baryo. Wala nang sundalo. Wala nang bakas ng dugo. Tanging mga baril lang, kalat sa lupa, kinain ng kalawang magdamag, parang dekada na ang lumipas. Walang nagtanong kung ano ang nangyari. Alam nilang hindi na dapat mag-usisa. Si Lolo Berto, tahimik na nagmasid sa gilid ng kagubatan. Alam niyang ang kadilimang tumulong sa kanila ay laging nag-aabang. At sa kailaliman ng kagubatan, bumalik muli sa pagtulog ang mga nilalang ng gabi. Sa ngayon,